Nasubukan niyo na bang makaranas ng panghihina ng inyong mga kalamnan o muscles? Kung dati-rati, kaya nating buhatin nating apo, subalit may pagkakataon na bigla na lang hindi natin magawa. Maging ang simpleng mga gawain, pati ang pagbubukas ng takip ng bote or anuman, ay halos hindi na natin magawa. Ang tawag po dyan ay sarcopenia. Ano ba ang sarcopenia? At paano ba natin mapapabuti ang ating nararanasang panghihina ng ating mga kalamnan? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ko dito sa Simula, Usapang Senior. Ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong pingu. Isang mapagpalang araw at isang masayang umaga po ang aking pinaabot sa inyong lahat. Welcome po sa ating programang Simula, Usapang Senior. Inyong natutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Ako po si Doc Rome Barrios, sa inyong kaibigan at anuman ang inyong ginagawa ngayon, saan man kayo naroroon, nais ko po kayong anyayahan na samahan ako sa isang oras ng talakayan dito sa ating programa na ang pinag-uusapan ay mga bagay na magpapalakas, magpapalusog, magpapasaya, at higit sa lahat magpapahaba ng ating buhay. At welcome po everyone. Nais kong batiin ang ating mga taga-subaybay, ating mga tinatawag nating suking taga-subaybay, ang International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois. Welcome po sa program natin. Ganun din ang ating mga kaibigan at mga kapatid sa Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA. At nariyan din po ang aking kapatid na si Pastor Sam and Rina Barrios and family. Welcome. Kumusta po kayo? Nais ko ring patuloy na i-welcome yung ating mga kaibigan, no, na ating mga regular na nakakasalamuha. Of course, ang ating mga senior citizens ng Philippine International Church of Seventh-day Adventist. Yan po yan sa campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome po and kumusta po kayo? Kumusta na po ang inyong mga paggising? Kumusta na yung pag-exercise? Kumusta na po yung DASH diet? Naalala nyo yung DASH diet na yan, no? Ayan yung ating recipe para sa ating high blood, no? At tandaan natin, ang DASH stands for Dietary Approaches to Stop Hypertension. At alam natin yan na kung anong ibig sabihin yan. Ayan po yung mga plant-based, no, na mga diet na vegetable, fruits, ayan, low fat, at saka tatawag natin unsaturated, tapos nuts and and as much possible meatless diet, yan. At dito rin nais kong batiin, no, yung ating mga kaibigan na Morning View Cherobics team. Kumusta na po kayo? At sana ay nasa patuloy kayong nasa mabuting
programa ninyo na napaka holistic, no, na yung physical kasama yung exercise at saka yun yung mga social, no, ayan yung ating pakikitungo sa ating kapwa, fellowship, and then ang pinakamahalaga yung spiritual, no, yung ating mga devotional and prayers. Kumusta po kayo? Sana ay patuloy tayong maging masigla at higit sa lahat nagkakaisa, tayo'y nag-i-enjoy sa ating mga gawain. At nais ko ring batiin ang ating mga kaibigan dito sa yung Puting Kahoy Senior Citizens Association. Kumusta po kayo? At sana po ay patuloy ninyong tutukan ang ating programa sapagkat alam ko marami na akong feedback na kuha at pasensya na po yung ibang mga pangalan, hindi ko po mababati kayo lahat, pero lahat po kayo ay nasa aming isipan, nasa aming mga programa. Kayo po ang aming batayan kung bakit kami ay patuloy na ini-improve namin ang ating program para po sa ating information, education, at saka higit sa lahat para naman tayo ma-inspire, no, bilang mga na mabuhay, no, kahit tayo ay nasa old age na, patuloy pa rin tayong nagsisikap na magkaroon ng mahaba at masayang buhay. Welcome po. At ang ating mga kaibigan na sina Esther and Nimrod Salazar, kumusta po kayo? At nais kong batiin pala si Nanay Inday Onyate. Welcome po. Kumusta na po? Na sana po ay patuloy pa ninyong ginagamit yung ating AWR radio, no? Yung ating transistor radio diyan. At gayon din ang si Liovi Cabañez, Reby Iborra, Leti Sampang, at lahat ng mga, kung kayo bago sa program, welcome din po, welcome. At wag po kayo ma-out of place sa ating programa kahit na kayo ay hindi pa senior, welcome po kayo sapagkat ang ating pong pinag-uusapan ay para po sa lahat, sa kabutihan po nating lahat. Bata man tayo o may edad o matanda or mga mahal natin sa buhay, maaari natin bahagi ang ating mga pinag-uusapan at pinag-aaralan din sa programa. Ayun po, ang ating pong topic ngayon, yan, ay tungkol sa sarcopenia. Ano nga ba ito yung sarcopenia? Kung may time kayo, i-google nyo rin, no, para makita nyo, lalo nyo maunawaan. Pero ngayon ay titingnan natin kung paano natin ito ay hindi mapaglalabanan, paano natin mapapabuti. Kasi kung minsan, ina-attach natin to, ay matanda na kasi kaya ganyan, nanghihina talaga. Huwag po natin pagwalang bahala sapagkat ang ating pong, ang sigurado po namin ituturo sa inyo ay maaari pa ho nating itong mapabuti, no? Kasi kung minsan, ay matanda na kasi talaga, hahayaan na natin, wala na tayong gagawin. Hindi po, marami po tayong magagawa. Ayan po ang ating pag-uusapan. Kaya ngayon po ay kung meron po kayong mga request, open po ang ating mga lines, no? Ang ating linya sa mga prayer requests, sa inyong mga katanungan, sa inyong mga suggestions, comments, kahit ano pong inyong saloobin ay amin pong malugod po naming pakikinggan at tutunghayan natin yan. Ang aming pong linya ay 0976, ulitin ko po, 0976-200-6428. Again, 0976-200-6428. Ayan po. So, hihintayin po namin ang inyong mga text o tawag. At of course, bago pala malimutan ng ating mga kaibigan sa welcome po from si Miss Bell Pabunan. Welcome, Miss Bell. At ang, of course, yung iba pang empleyado ng National Museum. At lagi kong nababanggit na
very soon, meron po kaming collaboration dyan. May konting training po ako na gagawin, no, para po sa mga sa National Museum. So see you soon, okay? So tayo po ay maghanda na at pag-uusapan na natin ang ating tema ngayon, sarcopenia. Diyan lang po kayo. Magbabalik ang Simula, Usapang Senior. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios, senior citizen at inyong makakasama at magiging inyong tagapamahayag tagapamahayag ng mga bagay-bagay na maaari nating mapakinabangan, no, habang tayo ay nabubuhay, no, at patuloy nating sinisikap na sana ay maging kapakipakinabang ating lalo tigit ang ating pagtanda. Yan na sabi ng author ay age is not a number. Yan. It's an attitude. Ibig sabihin, hindi po nakikita yan sa hindi po yan sa numero, sa bilang na ating edad. Ayan po ay nakikita kung paano natin ganapin o paano natin baguhin at ayusin ang ating buhay, lalo na ating kalusugan habang tayo'y nabubuhay. So dapat habang tayo nabubuhay, enjoyin natin at ma-enjoy lang natin kung tayo ay nasa mabuting kalusugan. Ang sarcopenia, o yan, handa na po ba kayo? Sarcopenia, sabi dito sa ating reference, is the involuntary age-related loss of skeletal muscle mass. O kaya napapansin nyo yung hindi natin involuntary, minsan ayaw natin pero talaga nanghihina tayo kahit gusto natin magbuhat, kahit gusto natin gawin yung dati natin ginagawa, hindi na po. At ayan po ay age-related daw. At talaga habang nagkaka-edad, sabi rito, nababawasan daw yung skeletal muscle mass, yung ating mga kalamnan, di ba? Kaya karamihan nga ng mga nagkakaedad di ba, kung magkamisan parang pumapayat, nawawala na yung mga muscle niyan. At dito raw ay loss of muscle mass, strength, and function, commonly affecting adults over 65. Okay? Pero in the real sense, okay, ang sinasabi dito, no, na at 65 actually at 65 ayun na po yung pinaka mabilis, no, na edad ng sarcopenia, kaya nagkaka-sarcopenia. Pero sabi sa ating sa pag-aaral, sabi ng mga dalubhasa, sabi rito, muscle mass decreases by roughly 3 to 5% per decade at after age 30. Ibig sabihin, at the age of 30, doon na actually nababawasan na yung ating muscle mass, yung ating panghihina ng kalamnan. Pero every decade, ang decade ay 10 years, no? Every decade, 3 to 5% ang naaalis starting age 30. At with acceleration, pero bumibilis ito, sabi rito, nag-accelerate daw ito after age 60. Ibig sabihin, 3 to 5% noon, pag at age 60, nagiging 11% to 50%. Okay? Ay ganun ang nawawalang muscle mass. Between 11% and 50% of people over 80 may be affected. Okay. So yun po. At
Every 10 years pala yan, 3 to 5, pero mas bumibilis kapag after 60. At ang sabi pala rito, between 11% and 50% of people over 80 may be affected. Ayan. Kaya habang age-related talaga. Pero dalawa daw po ang ang katotohanan niyan, dalawa ang pinanggagalingan ng sarcopenia. Sabi rito, ang sarcopenia, ay minsan pareho rin yan ng, hindi ko kaya basahin to, cachexia. C-A-C-H-E-X-I-A. Okay. Sarcopenia versus cachexia. O yan. At sabi rito, parehong sarcopenia pangpahina ng muscle or muscle loss. Pero yung isa, okay, ang sarcopenia naman ay ang sarcopenia dahil sa age. Yan, ang cause niya age-related. Pero yung isa ay yung cachexia o cachexia. Okay, cachexia is a complex metabolic syndrome associated with underlying chronic. Ito naman pag may ibang kondisyon, may sakit like cancer, kidney disease o kaya yung COPD. Ano ba yung COPD? Yung okay, yung chronic obstruction pulmonary disease, COPD, yung may sa lungs, no? Ayun po, kaya naman sila pumapayat, nanghihina yung mga muscle dahil may karamdaman. Pero yung normal lang, talagang age-related talaga po. Ngayon, ano ang ating dapat na salubin dito? Dapat, kasi pagka minsan, ay talaga namang na yan kasama na yan sa pagtanda ko, kaya pinapawalang bahala natin. Wag po natin sabihin yun at wag nating gawin yun. Wag po natin pagwalang bahala. Sapagkat yung muscle loss po, malaki ang naitutulong ng tamang pagkain, nutrition. Ayun po ay kasi ang kulang talaga yung muscle loss talaga, ang cause talaga niya number 1 ay yung panghihina nga ng muscle. Pero pagkatama ang pagkain ay makokorek din yon. Ibig sabihin, maaari pa rin nating palakasin, no, yung ating yung panghihina, no, na sinasabi. Sabi rito, to combat muscle loss, prioritize high protein. O, 'di ba? Nakita niyo naman ang kahalagahan ng pagkain. High protein. Okay? Nutrient-dense foods that support muscle protein synthesis. Ayan. Kaya, kailangan natin yung protina. Ayan. So, ibig sabihin, kahit na meron tayo nakakaramdam ng ganong kondisyon, ay kaya pa nating masuportahan ito, no? Mapabuti. Ano po ito? Yung sinasabing high protein, ito, key foods, yung mga pagkain na yon. Lean meats, okay? Aba, may rin, yung mga, okay, chicken, turkey, ibig sabihin yung walang taba, okay, laman. Tapos fatty fish, like salmon, eggs, dairy, Greek yogurt, cottage cheese, and plant-based proteins like tofu, legumes, and nuts. Okay. So, consuming dapat 20 to 30 grams of protein per meal is ideal. So, kaya naman pala nating mapalakas pa yung ating muscle basta tama po ang pagkain. Kaya kasi nga habang tumatanda, lumalaki ang requirement ng protina sa katawan because of sarcopenia. So, okay, bago natin ituloy ang kung paano natin mapapalakas sa pamagitan ng nutrition. Ito pa yung ilang mga bagay na dapat natin malaman sa sarcopenia. Of course, sabi rito, gradual decline in muscle fiber, size, and number, especially
Okay. Type 2 fast twitch fibers. Ibig sabihin talagang natural aging process kasama yan. And then physical inactivity. Ayan ang mga, kumbaga sa ano, yan yung mga primary causes, no, na sarcopenia. Yan yung mga, yung inactivity and sedentary lifestyle. Pag sinabi natin sedentary, yan yung mga lagi tayo nakaupo lang, lagi tayo nakahiga, lagi tayo nakasandal, okay? Kaya nakakaranas tayo yung talaga isa sa mga indication sa sarcopenia, yung halos hindi ka makatayo, no? Pag hindi ka makatayo, nang hirap ka tumayo dahil nga mahina na yung muscles mo. Ayun po. Pero sabi rito, okay, nutritional deficiency, kasama rin dyan yung kulang ka sa inadequate protein intake or overall calorie deficiency, common in older adults. Kasi nga pag patanda na, hindi na masyado kumakain ng o napapabayaan na yung tawag natin diyan, yung nutrisyon o yung pagpili ng mga kakanin o mga pagkain. Kailangan po maging ano tayo, conscious about it. Kasi po, sabi nga pagkain talaga ang tunay na gamot. Okay? Para maiwasan ang sakit at para magamot ang sakit. Tamang pagkain. And then, meron pang cause ng sarcopenia, hormonal changes. Age-related decreases in testosterone or estrogen, yung mga growth hormone natin, and insulin-like growth factor. Ayun yung mga nakaka-cause no, kung ng pagpapalala ng sarcopenia. Okay, ayun yung mga primary causes. Ang secondary causes naman, ang nagko-contribute sa pag-ano ng ating kondisyon na sarcopenia, chronic diseases. Ayan. Pagka ano na yung mga sakit na madalas, no, chronic, pagsabi paulit-ulit na karamdaman, conditions that trigger chronic inflammation such as cancer, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, okay, chronic kidney diseases or CKD, and diabetes. Ayan po, mga secondary yan. Kaya kung maaari, iwasan natin na magkaroon tayo ng mga ganyang karamdaman. Paano? Pagkain na naman. Okay. Another secondary cause ng sarcopenia is obesity o yung overweight, known as sarcopenic obesity, where excessive fat mass coexists with low muscle mass, increasing inflammation. Kaya kung hindi ka man mapayat, kung sarcopenic ka, meron naman tinatawag silang sarcopenic obesity. Ibig sabihin, hindi ka nga payat pero puro taba naman yung natatalo yung tunay mo na muscles, no? At doon nagkakaroon ng mga inflammation. Ayan. So ayan po. At ang sumunod, neurological decline, reduction in motor units, nerve cells responsible for muscle movement, yung mga karamdaman o yung mga abnormality ng ating mga nerves, okay, cells. And of course, secondary malnutrition, malabsorption, inability to properly digest and consume sufficient nutrients. Ayan. So, nakita natin yung mga causes, no? Makita na napag-aralan natin yung mga causes, pero ibig sabihin, kayang-kaya natin palang labanan o kaya-kaya natin ma-improve kahit na meron tayong ganong kondisyon. Ang sabi rito, key physiological mechanisms, the body becomes, yung mga nararamdaman, the body becomes less efficient at creating muscle proteins from food, and then chronic inflammation, ayan din, long-term low-grade inflammation associated with aging breaks down muscle tissue. So, yan po yung mga causes ng sarcopenia. Pero dalawa yan. Either, sabi nga natin, sarcopenia raw ay pwedeng
ang tawag doon sa isa ay ang primary age-related, ang secondary ay cause ng mga illnesses or lifestyle types. Pero kung magkaminsan daw nag-overlap yan sa mga seniors. Kaya po, ayan po ang tinatawag na muscle loss natin. Natanda natin every 10 years pala 3 to 5% ng ating yung muscle ay nababawasan. Lalo na nag-start yan at age 30. Pero mas mabilis daw pagka lampas ng 60. Lalo tigit na kaya yung mga ages na umaabot ng hanggang 80 years old, talagang halos 50% ng mga 80 years old, no, na mga tao ay talagang may sarcopenia. Kaya dapat talaga habang tayo'y may pagkakataon, dapat palakasin natin, dagdagan natin ating mga protina at kumain tayo ng mga plant-based diet, vegetarian, okay, na walang malayo sa mga fat-free, whole foods, whole wheat food, whole grains, tapos nuts, vegetables, fruits. Ayan po yung dapat na ating kinakain para tayo ay mapabuti at patuloy na sana ay maiwasan, no? Although hindi na natin maiwasan, mapapabuti na lang. Pero wag na po tayo maging passive na pabayaan ko na lang talaga tatanda naman talaga ako, nanghihina ako. Hindi po. Ngayon pa lang po ay may magagawa tayo. Ayusin lang po natin ang ating pagkain at nutrisyon. Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang Simula Usapang Senior. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. At ating patuloy na pinag-uusapan yung sarcopenia. Ito po yung talagang natural na age-related na kondisyon ng bawat tao, lalo na yung mga seniors, no, na nagkakaedad. So, kaya halos lahat ng ay karamihan, I would say siguro majority ng mga seniors ay makakaranas na ito. Naranasan niyo po ba ito? Pero meron po tayong magagawa. Kaya number 1 nga ay yung kinakailangang high protein diet. High protein. Yan. At talagang dapat ay piliin natin at ng wasto yung ating mga kinakain. Includes lean meats. Ibig sabihin walang taba na mga chicken. Pwede yan. Chicken breast or turkey. At pati yung fatty fish. Okay? Eggs, dairy, yung mga yogurt, cottage cheese, and plant-based proteins like tofu and legumes and nuts. So, ano yung mga animal proteins? Okay, pwede na rin yung chicken breast, lean beef, turkey, salmon, okay? Kasi sila yung mga nagpo-provide ng mga amino acids and omega-3 fatty acids for muscle repair and inflammation reduction. Okay. At ang mga dairy naman na products like Greek yogurt, okay? Marami po sa grocery store, maghanap kayo doon ng Greek yogurt, yung lalo na yung unflavored po. Wag na po kasi yun ang maganda. Cottage cheese and then milk are excellent, sabi rito. Offering a mix of fast-acting whey and slow-acting casein protein to prevent muscle breakdown. Plant-based options, tofu, lentils, beans, and
quinoa, or rice, okay, quinoa, are highly quality plant-based protein sources. Ngayon, meron pang addition, nutrient-dense, eggs are perfect, complete protein. Leafy greens like spinach provide magnesium and potassium, while fruits like cherries can reduce exercise-induced soreness. Okay. At meron tayong mga healthy fats and carbs, nuts, seeds, avocado, and whole grains. Brown rice, oatmeal provides energy and necessary nutrients to support muscle maintenance. O, nakita nyo yung mga pagkain. Anong masasabi nyo sa pagkain? Ganon din. Plant-based pa rin. At dito nga ay iniiwasan natin yung tinatawag na saturated fats. At alam natin saturated sa napag-aralan natin na talaga yan ay kalaban ng ating katawan kasi yan yung mga taba na bumabara sa ating mga ugat, no? At hindi nakakadalo ng mabuti ang ating dugo, hindi nakaka-circulate. Although may mga plants, may mga plant-based fats din yan. At tayo rin nagpo-produce ng cholesterol ang katawan natin, pero hindi yung cholesterol na yun ay good cholesterol, hindi katulad ng mga animal fats, no, na matagal bago maalis, no, sa ating katawan. Kaya yun po ang pinapayo sa atin. Hanapin po natin ang mga nutrients na yan, mga protein, instead na sa meat or lamang hayop, hanapin natin sa mga halaman, mga natural, at mga buto, yung mga lentils, napakahalaga, at ang mga prutas. Okay. So, ang ating pong dapat na mithiin ngayon, no, ay panatilihin natin ang ating mabuting kalusugan sa pamamagitan ng pagkakain ng mga tamang nutrients. Kaya lagi nating pinopromote ang yung vegetarian advantage. May advantage po pag vegetarian kayo. Pero sinasabi natin hindi lahat ng hindi kumakain ng meat ay vegetarian na. Dahil ang tunay na vegetarian po ay pinaplano, pinag-aaralan at iniisip ang kanilang pagkain at hinahanda nila ng tama. Hindi po pwedeng ano nga yung example, yung French fries, yung donut, yung mga pizza, ano nga yan, puro naman yan, di ba? Vegetarian, hindi naman meat yung mga yan. Mga toppings naman, gulay. Pero hindi, sila po ay vegetarian pero hindi healthy. Ang tinuturo po natin ay yung mga pagkain na healthy at saka prepare ng simple. Hindi kailangan dumaan sa mainit na mantika, hindi dapat dumaan sa mahabang proseso kaya hanggang nawawala na yung mga vitamina, yung mga nutrients nawawala. Kaya yung pinapayo din yung even the rice, no? Kung maaari, wag yung iwas sa mga white rice kasi talagang na-wash na yung mga yung mga sustansya niya, naalis na. Kaya puti na sila. So yan po yung ating dapat na gawin. Sarcopenia, talaga pong natin yan. Talaga pong aasahan natin na maaari nating maranasan. Kaya yung tinuturo sa atin yung, sabi nga yung ating Serenity Prayer natin, o natatandaan nyo, by Reynold Niebuhr, sabi niya, God grant me the serenity, kapayapaan, to accept the things I cannot change. Ayan. Dahil age-related nga yan, hindi natin mababago yan. Talagang mangyayari na darating ang panahon na mababawasan talaga yung lakas natin dahilan sa pagtanda. Pero, sabi rito, give me the courage to change the things I can. Kung kaya mo namang baguhin yung mga
yung mga kaya mo ma-improve, bigyan tayo sana. Ang prayer na yan bigyan tayo ng kalakasan at katapangan na magawa natin. At higit sa lahat, the wisdom to know the difference. Of course, dapat maunawaan natin. Kaya lahat ng mga bagay ay, of course, iniisip, ina-analyze. Ayan po. Kaya tinuturuan tayo para tayo mabuhay na masaya at malusog at mahabang karoon na mahabang buhay. Tayo po, sundin po natin ang diet na plinano na ang recipe na ginawa ng ating Panginoon. Ayun po yung natural plant-based diet. Sana po may tayong natutunan. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang simula. Usapang Senior. Patuloy po kayong nakasubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios at nais ko pong anyayahan kayo ngayon sa ating episode o sa ating portion na ating program tungkol po sa bagong simula or new start. At pag sinabi natin bagong simula, ito po yung kasama na yung ating lahat, yung holistic aspeto ng ating buhay. Okay, physical, social, mental, emotional, okay, sama psychological at higit sa lahat ang spiritual. Ang ating pong kwento ngayon, ang anecdote natin, okay, ay tungkol kay Sir Christopher Wren. Ayan po ay isang pamosong English, anong tawag natin, engineer, okay, or architect, okay, English architect, si Sir Christopher Wren. Si Sir Christopher Wren po ang nag-design ng isang sikat na church dome. Ibig sabihin yung bilog na bubong ng Catholic Church. At ito po ay of course sa England nangyari. At dinisign niya na napakaganda, napaka-unique talaga. Lahat na impress sa ganda. At although hindi binanggit dito kung anong specific, pero ang sinasabi dito sa kanyang kwento ay nung ma-design niya yung kanyang unique dome, church dome, ay nag-ani ng kritisismo. Okay, ibig sabihin, nabash yung kanyang ginawa. At pati yung mga leader ng panahon na yon, nag-alinlangan sa kanyang ginawa. Alam naman natin pag sinabing architect, meron niyang alam niya yung pinag-aaralan nila yung lahat ng aspeto, pati yung laki, alam nila kung paano suportahan ng tamang poste o tamang haligi, di ba? Pero nabash siya kasi sabi nilang ganun, mukhang hindi stable yung kanyang dinesign na church dome o yung bilog na bubong, sabi nila. Kailangan, sabi sa kanya sabi sa kanya ng mga leader na nagpagawa, lagyan mo ng additional na 2 poste para masuportahan. Pero deep within him, sabi ni Architect Wren, sabi niya, bakit nila kini-question yung aking ginawa samantalang pinag-aralan ko mabuti at alam ko, sigurado ko na yung aking ginawa ay tamang-tama at wala nang pwedeng wala na ako nakikitang pagkakamali. Pero malakas ang mga kalaban, malakas ang mga tao na in charge doon. Pinilit siya. Kailangan lagyan mo ng additional na 2 poste yan para makasiguro tayo na hindi yan babagsak at masusuportahan niya yan. Kaya ang ginawan,
na napilitan na ngayon si Architect Ren. At ang iniisip niya kasi, kaya ayaw niyang lagyan ng panibago o dagdagan ng poste. Kasi unang-una, alam niyang maano naman, hindi na kailangan, no? Ang pangalawa, yung aesthetic value, yung kanyang design, mababago, di ba? Napakaganda ng design mo, tapos lalagyan mo ng poste na hindi naman kasama sa design, parang nasira yung aesthetic value nung kanyang church dome. Gayunpaman, malakas ang malakas ang mga tao, talagang puinersa siya na palagyan ng 2 additional na poste. So, yun ang kanyang ginawa. Kaya nung namagawa niya, chinek naman nila, medyo nakontento sila kasi nakita naman nila mula sa baba. Parang pag sinisilip nilang ganun, maganda na, matibay na. Kasi nga nagdududa sila. Kaya ito ang kwento, after 50 years, no? Sabing ganun, ay nagkaroon ng kontrobersya yung dome. Yung controversial dome na yun, nagkaroon pa na isang issue kasi nung kailangan nilang i-repair para i-repaint, no, yung dome. Naglagay sila ladder. Alam niyo ang kanilang after 50 years yan, ang kanilang na-discover na yung ginawa pa lang additional na 2 poste, 2 haligi na pinilit na ipatayo kay Architect Ren, nung makita nila hindi nakalapat sa dome, sa bubong. Ibig sabihin, may mga 1 or 2 feet pa na nakaangat, hindi nakadugtong. May siwang. kaya nung mamatay nung mamatay si Tungas, kasi after 50 years namatay na nga siya, ay namatay siya na walang nakakaalam nung ginawa niya. Dahil chinek naman nila nung pagkagawa, nakita naman nila parang nakadugtong. Ayun pala nung nire-repaint nila, nakahiwalay pala, hindi pa pala Kasi alam ni Architect Ren na yung kanyang ginawa ay sapat na at matibay yun. Alam niya. Totoo sa kanyang puso, sabi niya ganon. Ang pagkasabi nga nito Sir Christopher Wren had such confidence in his work that he made sure the offending pillars were freestanding. Okay. So, alam na niya kaya ang ginawa niya, freestanding na lang yung poste na yun, nakatayo lang doon. Hindi naman talaga sumusuporta at hindi nakadugtong. Noon lang nila na discover nung nire-repaint na after 50 years. Kaya, ang sabi rito, the authorities during his lifetime came to make their inspection from the floor, saw the pillars, and assumed they reached the roof. They now felt secure. Pero, sabi rito, I believe, he may have had the last laugh at their expense. What a great little story. Itong storya na to. Kaya, sinasabi rito, panalo pa rin si Architect Ren sa kanyang plano. At kumbaga hindi niya rin sinunod yung mga kagustuhan ng mga tao na pilitin siyang lagyan pa ng 2 pang haligi. Okay. Ano ang aral natin dito sa lesson ito? Sabi rito, man has built many pillars to support his little world and to keep things from falling in on him. Often, they seem strong and are able to stand the stress of time. But often, they are just as useless as Architect Wren's false columns. Ibig sabihin, mga tao raw, ay nagpipilit na gumawa ng kanilang mga poste para makasiguro na hindi sila babagsakan.
Pero gayon pa man yung mga ginawa nila, mga ano yon, useless daw na mga ano yun dahil mga ano lang yun, false, ibig sabihin, hindi yun talaga matibay at sapat. Maraming taong ganyan, nagtatayo ng poste nila na hindi matibay. No? Ano ibig sabihin na hindi matibay? Hindi naman walang kabuluhan, no? Yung kanilang ginagawa, yung binibuild nila. Okay, poste man o bahay o ano man ang binibuild nila sa buhay nila. Sabi rito, some have constructed pillars of religion. May mga tao daw na naman ang poste nila yung religion. Beautiful in structure, yung religion nila maganda, kita nila maayos, and they seem strong enough. But religion is totally meaningless without the person of Jesus. Kaya ang iraw pananampalataya o relihiyon mo ay walang kwenta pag wala si Jesus Christ, no, na siya ang talagang haligi ng iglesia o ng iyong pananampalataya. Kaya ang tinuturo sa atin, pag tayo'y kung tayo'y dapat manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya lamang ang ating talagang haligi, sandigan, siya yung ating cornerstone. Di ba? Siya ang cornerstone ng church. So, pillars of religion are freestanding without Christ. Kaya, ano lang yun, nakahang, o freestanding, ibig sabihin, tayo lang yun, pero hindi matibay. So, others, ang iba naman daw, have erected pillars of intellectualism, o yung karunungan, or what do you call it, kaalaman. Ayun ang kanilang pillars. Ang iba naman pillars nila ay money, pera naman yung kanilang haligi. So mahalaga sa kanila yon. Ano ibig sabihin nun? Haliging walang kabuluhan. Ang iba naman daw pleasure, yung mga kasiyahan, yung masasarap, or philosophy. May mga filosofiya rin na ayun ang kanilang mga poste, pillar sila yung kanilang sariling human philosophies nila. So lest we despair, there is a structure that is ample for ultimate crisis in life. Katulad ni Architect Ren, sabi niya, meron siyang pananampalataya. He had the confidence, meron siyang kasiguruhan na yung kanyang ginawang architecture o yung kanyang building na ginawa ay alam niyang matibay. At alam niya, naniniwala siya na yung confidence na yun ay parang haligi na ang nagtayo ay ang Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga. Anong haligi ang ating tinatayo ngayon sa ating buhay? Kayamanan ba? Karangyaan? Ambisyon? Karunungan? Kaalaman? Karunungan? Filosofiya mo? O yung posisyon? Tandaan po natin, ang ating haligi ay magiging walang kwenta kapag hindi ito hindi nakatayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sana po ay magtayo tayo ng haligi, matibay na haligi ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sapagkat siya lamang ang ating hantungan, siya lamang ating sandigan, siya lamang ating kalakasan, at siya lamang ang ating pag-asa at buhay na walang hanggan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Tayo po ay dumako na sa ating pananalangin, paglapit natin sa ating Panginoong Hesus. At nais naming banggitin
na patuloy namin hinihiling sa inyo na kung inyong mamarapatin, matatanda ng mga pangalan na ating idadalangin ngayon, ay maaari po bang isama ninyo sa inyong personal na panalangin. At alam natin na kapag tayo'y taos-pusong mananalangin sa Panginoon at pakikinggan tayo at ibibigay niya ang ating mga kahilingan. So tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan, lahat ng pag-ibig, lahat ng kadakilaan, lahat ng kapangyarihan ay sa inyo. Nais namin amang itaas ang inyong dakilang pangalan, sapagkat patuloy naming nararanasan mula sa inyo ang inyong walang hanggang pag-ibig sa bawat sa amin. At kailanman ay hindi nyo kami pinabayaan. Salamat sa buhay at lakas, salamat sa mga pagpapala, salamat sa mabubuting mga karanasan, at salamat din sa magagandang mga relasyon na aming nararanasan sa aming pamilya at sa aming mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Panginoon, sa oras na ito, patuloy po naming inilalapit sa inyo ang aming mga mahal na kaibigan at mahal na mga kababayan na humihingi ng inyong kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Pagpalain si Maricar Bartolome, pagpalain si Lucy de Guzman, si Nelson Ganyola, si Brother Benji Bay, si Brother Benny Filomeno, at nais namin amang tanging-tangi dalangin ang aming kaibigang itong si Benny Filomeno. Alam namin naman na mahal nyo ang aming kapatid na ito. Tulungan siya, Panginoon, sa kanyang mga nararanasan na mga karamdaman, bagamat patuloy siyang naglilingkod sa inyo, ay nais namin amang tulungan siya na sana'y makaranas siya ng mga mabuting pakiramdam upang patuloy niyang mapaglingkuran kayo. Tulungan anuman ang kanyang kalagayan ngayon naman, nais namin itagubilin sa inyo, sapagkat kayo nakakalam na mabuti para sa kanya. At alam namin na kayo rin ang nakakalam ng mga panukala para sa kanya. Tulungan din ang kanyang may bahay na Sister Neneng, tulungan na magkaroon sila ng kapayapaan, ng kaisipan, at higit sa lahat, magkaroon sila ng mabuting pakiramdam at maranasan nila ang inyong pakikisama sa gitna ng mga bagay na kanilang nararanasan. Ikaw lamang ang kanilang tanging pag-asa at sila ay nananampalataya sa inyong kapangyarihan. Tulungan din ang Iglesia ng Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. Naway patuloy ito sa kanyang paglago, bagamat siya ay nakaranas ng mga pagsubok. Nais namin amang tulungan ang iglesyang ito na patuloy na lumago at patuloy na maging aliwanag sa kanilang kapaligiran at patuloy na maging larawan at maging impluwensya ng inyong kadakilaan, ng inyong dakilang pag-ibig at ng inyong pananampalataya. Maraming salamat naman sa pagkakataon na patuloy niyo binibigay sa kanila upang muli nilang maibangon ang iglesyang ito at patuloy na maihayag ang inyong pag-ibig at higit sa lahat ng inyong kaligtasan. Tulungan din ang iba pa naming mga kapatid na sina Bobot Delgado, ang inyong lingkod na handang
ang nahandang gumawa para sa ikaliligtas na marami pang kaluluwa at para tanggapin kayo bilang kanilang mga personal na tagapagligtas. Tulungan siya sa kanyang gawain, ang kanyang crusade na ginagawa sa Antique. Tulungan, Panginoon, siya sapagkat kung kayo'y wala sa amin ay wala kayong magagawa. Kaya tatagubilin namin ang lahat sa inyo. Gayun din ang karamdaman ni Jerome Dutimas at ang magkapatid na si Samantha at Jordan Ocasla. Tulungan po sila sa kanilang kagalingan. At nais din namin amang patuloy na idalangin ang aming mga kaibigan na sina Willeen Lorenzo at Gemma Molina. Tulungan sila na maging isang buhay na testimonya ang kanilang patuloy na paggaling at patuloy na pagkakaroon ng pag-asa dahil sa kanilang pananampalataya sa inyo. At kami naniniwala na walang imposible po para sa kanila kung kayo ay aming kasama. Lahat, Panginoon, ay pinasasalamatan namin kayo. Marami pa kaming nais na hilingin. Subalit, alam namin na kayo nakakaalam ng aming mga pangangailangan, ng aming mga kalagayan. Pagpalain din ang programang ito, ang lahat ng mga programa sa AWR, at nais namin ikaw ang siyang patuloy na manguna, lalo tigit sa mga tao sa likod ng mga programang ito. Patuloy nawan inyong gamitin ang bawat isa bilang instrumento ng inyong kapayapaan, ng inyong pag-ibig, at higit sa lahat ng inyong buhay na walang hanggan na pinangako sa bawat sa amin. Tulungan kami na patuloy kaming maglingkod sa inyo at maging tapat hanggang sa inyong ikalawang pagparito. Patawarin kami sa pagkakasalang nagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa na namang napagandang araw ang ating naranasan ngayon. Isang mapagpalang araw. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo na patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon para tayo'y matuto at higit sa lahat upang tayo'y makasunod sa kanyang mga plano at sa kanyang mga salita. Nawa ang Panginoon, Diyos lagi ang sumaatin at pasalamatan natin siya sa lahat ng ating nararanasan. Sa tingin natin, mabuti man o masama o hindi, ang Panginoon ay mayroong mensahe po para sa atin. Kaya nawa, lagi tayong manampalataya at huwag tayong mabahala. Sapagkat kapag tayo nasa ating Panginoon at tumatawag tayo sa kanyang pangalan, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Nais kong pasalamatan ang ating mga kasama dito sa ating programa, si Pastor Nerio Carranza, si Brother Andy Joaquin, si Reza Nabor, gayon din si Jonah, si Irina Sidao, at higit sa lahat sa inyong lahat po. Maraming salamat at inanyayahan ko kayong muli sa darating na Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. At ako po si Doc Rome Barrios na patuloy nang sa inyo at patuloy kong sasabihin sa inyo na ang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli. God bless.